Si Marcos Jr. nasa Australia. Nagsalita siya sa sa Australian Parliament. Ang maganda doon mga kabunyog, may nangyari doon sa pagsasalita niya. Mayroong nangyari nung pagsasalita niya. Mayroong mga senador na miyembro ng Australian Parliament ang hindi talaga natakot. Ipinakita nila, yung nakikita nyo sa picture, stop the human rights abuses. Yung senadora na yan, ang pangalan niyan si Senator Janet Rice. Mamaya ipapanood ko sa inyo yung naging statement niya. So ito, mamagaling tong senadorang to. Talagang nanindigan siya. Sabi niya, yung human rights abuses nung panahon ni Duterte, nagpapatuloy pa rin ngayon kay Marcos at saka marami pang mga nangyaring human rights abuses nung panahon ni Duterte ang hindi pa rin napapanagot ngayon. Sabi nito ni Senador Janet Rice. Kaya hindi daw siya mahihiya na manindigan. Hindi welcome, sabi niya. Hindi welcome sa Australian Parliament itong si Marcos Jr. Kaya mga kabunyog, matapang yung senadora na yun. Si Janet Rice. Matindi mga kabunyog. Kung ganyan lang sana mga senador sa atin sa Pilipinas. Pero wala Mga walang bi ang mga senador dito. Pero yan, si Janet Rice, senadora ng Australian Parliament. Matapang talaga. Panuorin yung mga kabunyog, mga kababayan. Mariing tunilagsa ni Australian Senator Janet Rice ang ginawang pag-imbita ng Australian Parliament kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng speech ni PBBM kanina, bigla na lamang itinaas ni Senator Rice ang karatula kung saan nakasulat ang katagang Stop Human Rights Abuses. Para sa Australian Senator, isang grave mistake o malaking pagkakamali para sa Australian Parliament na imbitahan si PBBM doon sa kabila ng anyay mga pag-abuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino sa ilalim ng PBBM administration, maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Human rights matter, and they matter for every person in the world. I am proud in this parliament over the 10 years I've been here to be speaking up for the human rights of people across the world, whether it's the Philippines, whether it's Tibet, whether it's West Papua, whether it's Palestine, and here in Australia. The action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed. Yung mga kabunyog, nakakahiya sa atin sa Pilipinas, mas alam na alam pa nitong senadorang ito ng Australia ang issue sa Pilipinas. Sabi niya, red tagging. Saludo tayo dito sa senadorang ito. Alam niya ang mga issue sa Pilipinas. Ay dito sa atin, maraming kababayan natin hindi alam ang mga nangyayari sa Pilipinas. Mabuti pa ito, alam nitong senadorang ito ng Australia ang mga nangyayari sa Pilipinas. Sabi niya, marami daw sa Pilipinas nire-red tag. Pagkatapos ay hinahunt. Tapos pinapatay. Di ba gano'n naman talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Red tagging. Tapos yung mga nire-red tag, pinag-iinitan, pinapatay, extrajudicial killings. Kaya nakakabilib itong senadorang to ng Australia. Alam niya ang nangyayari sa Pilipinas. Samantalang sa Pilipinas, maraming kababayan natin, lalo na mga opisyal pa ng bayan, hindi alam ang nangyayari sa Pilipinas. O kung alam man, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Hindi tulad nito. Talagang sabi niya, maninindigan ako. Ipaglalaban ko. Anong bansa man yan? Tibet, sabi niya. Philippines, maninindigan siya. Where human rights lawyers are shot at point-blank range as they are driving through the streets. Where workers
because they have the temerity to engage in fighting for their rights are killed. Where environmental defenders, because they have the temerity to be fighting for justice for their community, fighting for their rivers not to be polluted, fighting for their lands not to be taken from them, they also are killed. I am struck by I'm having a sense of motion moved against me for abusing parliamentary rights, when human rights did not rate a mention. When both the Prime Minister and the Leader of the Opposition, in their speeches today, did not mention human rights at all. They are completely whitewashing, sycophantic towards the President. Human rights matter, and they matter for every person in the world. I am proud in this parliament over the 10 years I've been here to be speaking up for the human rights of people across the world, whether it's the Philippines, whether it's Tibet, whether it's West Papua, whether it's Palestine, and here in Australia. And I will continue to do so, and I will take every opportunity open to me in this place to be speaking up for human rights, speaking up for people who deserve to have the right to live a peaceful life, to be able to have their rights respected. Yan. Mga kabunyog, ano? Human rights. Ano naman to? Nakakabilib itong senadorang ito. Dito, ano to mabuti pa tong senadorang to, pinaglalaban ng Pilipinas. Yung mga senador ng Pilipinas, pinaglalaban ng China. Ay, sus mga kabunyog. 'Di ba? Yan mga kabunyog, yung senadora na yan, nakikita nyo. Ano yan? Green. Doon po kasi sa kanila sa Australia, kahit po sa Europe, ang mga parties doon, Socialist Party, Green Party, ito, green daw ito, Green Party. Ibig sabihin mga environmentalists ito. Pinaglalaban nila yung kalikasan. Pero dala rin nila yung issue ng human rights. Dito sa atin sa Pilipinas, ang kapareho sana nito na mga green na to, ito yung mga party list kung sa atin dito. Kaya lang dito kasi sa atin, ang party list, walang prinsipyo. Katulad ng Agimat, ni Revilla, Pinuno, Lito Lapid, ay wala. LPGMA, Damper party list, wala Sagip party list ni Marcoleta, wala. Hindi matulad dito sa itong mga senadorang ito ng Australia, Green Party. Oo. Tapos dito sa Pilipinas, ang mga asawa ng senador IV procedure. Nagtuturok ng IV. Nagpapalusot pa na naman daw 'yon, vitamin C. Hindi naman daw 'yon glota. So yan mga kabunyog. Sa atin ang kapareho din sana nito si Risa Hontiveros. Kaya lang dapat madagdagan pa ang katulad ni Senadora Risa Hontiveros. Kaya dapat magbuto pa tayo ng mga Actually, hindi lang si Senador Janet Rice ang nagsalita. May mga ilan silang senador. Ilan silang senador na sumuporta sa mga Pilipinong nagrarally sa labas. Nagpakita sila ng pagprotesta sa pagdating ni Marcos doon. Kaya mga kabunyog, kaya ito, maganda ito mga kabunyog. Saludo tayo dito. Ito sa kanila kasi sa Australia, saka sa Europe, Green Party, Socialist Party, yan ang mga sa kanila, mga party. Dito sa atin, pag ang partido na lakas in UCD, PDP laban, ay walang kaprinsip-prinsipyo yung mga yan. Ang mayroon lang ditong prinsipyo na party, yung mga Bayan Party, yung Bayan Muna, Kabataan Party List, Alliance of Concerned Teachers, Gabriela Party List, saka Bunyog. Yan lang ang mga dito. Kaya pag nakapasok ang Bunyog sa Kongreso, ako po ang first nominee niyan. Kaya ganyan din, paglalaban din natin ang ating bayang Pilipinas. Mga ganyang klaseng paninindigan ang aasa ang makikita nyo sa Bunyog. Mga kabunyog, pag nanalo tayo sa party list. Ganyan tayo talaga dapat. Mabuti pa itong mga Australianong ito. Pinaglalaban ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, may mga kongresista tayo, may mga senador, pinaglalaban ng China. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan, tama ba tayo? Ay sus. Talagang kaya
saludo tayo dito sa mga mambabatas ng bansang Australia. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.